Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tinignan ni Diwata ang pera sa kamay niya. 50 pesos lang ang iniabot sa kanya ni Mang Pedring bilang kabayaran sa mga huli niyang maratangtang. Binabara talaga sila na matanda, palibhasa alam nito na wala silang ibang pwedeng pagbentahan ng mga huli nila. Ito lang ho ba, Mang Pedring? Hindi nakatiis na tanong niya. Yan lang? Gaano lang bang huli mong maratangtang? Kalahating sako lang naman. Kaya huwag ka maghanap ng mas marami pang bayad. Okay, fine. Hindi kailangan magtaray. Masyondang ganid sa pera. Ngaling-ngaling idugtang niya. Bukas na lang ulit, Mang Pedring. Sipagan mo para makarami ka. Gusto mo pala na mas maraming kita. Galingan mo ang panguhuli para madagdagan ng pera mo. Pahabol pa nito. Ikaw kayang sumisid sa ilalim ng dagat para malaman mo kung gaano kahirap. Sa loob-loob niya, mabilis siyang nagkwenta. Diyos ko, paano kaya magkakasyang 50 pesos hanggang bukas? 1 kilong bigas at kaunting ulam lang siguradong mabibili niya sa halagang yun. Baka kangkong o alamang na naman ang ulam nila hanggang bukas. Yun ay kung saswertehin pa sila mag-anak na umabot hanggang bukas ang kita niya para sa araw na yun. Mission impossible, napabuntong hininga siya sa kapalaran. Bakit ba hindi na lang siya ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig para hindi na niya kailangan magbabad sa dagat sa buong maghapon? Bakit naman parang Biyernes Santo yung mukha mo, Diwata? Nag-angat siya ng mukha para tignan si Coco. Kagaya niya, ang panghuli rin ng maratangtang ay kinabubuhay nito. Nakapila pa ito sa labas ng opisina ni Mang Pedring para ibenta ang huli ito. Nagkataon lang na nauna siyang pumila kaysa rito. Iniladlad niyang hawak na 50 pesos. Ito lang ang katumbas na maghapon kong pagbababad sa dagat. Nakakalungkot, diba? Hindi agad ito nakasagot. Mauna na ako sa'yo, Coco. Mamamalengke pa ako. Mabilis na paalam niya. Para may kadenang bakal sa isang paa niya na maglakad siya papalabas ng bahay ni Mang Pedring. Kung may iba nga lang sana siyang pwedeng pagkakitaan, hindi siya magtitiis sa trabahong yun. Hay, ang hirap talaga maging mahirap. Ate, nakarami ka ng huli? May pasalubong ka sa amin? Masarap bang ulam natin mamaya? Bago pa nakahuma si Diwata, sa sunod-sunod na tanong na sumalubong sa kanya, inagaw na namang kapatid niya ang bitbit niya plastic bag. Lalo lang siyang nalungkot sa ibinungad ng mga ito pagdating niya sa bahay nila. 1 kilong bigas at maliliit na isda lang ang naiuwi niya. Todo tawad pa nga ang ginawa niya sa palengke para lang makabili ng isang tumpok na mabibilisan ng mga isda para may maiulam sila ng gabing yun. Ay, wala pala tayong pasalubong. Ani Piolo pagkatapos itong tignan ang laman ng bitbit niyang plastic. Pasensya na kayo mga kapatid. Ani ang pilit na pinasigla ang boses kahit na para may adobeng nakagdagaan sa bibig niya. Kaunti lang kasi ang huli ni ate ngayon. Nagtago kasi ang mga maratangtang. Kaya hindi ko sila nakita sa ilalim. Pero bukas, tatalasan ko pa ang mga mata ko para makarami ako ng huli at maibili ko kayo ng pasalubong. Yan din ang sinabi mo kahapon, Ate Diwata. Nakalabing sabi ni Anet, ang bunso sa kanilang 6 na magkakapatid. 7 taon si Piolo, samantaling 6 na taon naman si Anet. Si Jem ay 8 taon na kaya nakamata nilang ito sa kanya. Exaggerated at tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinalaki pa niya mga mata para magbuka siyang hindik sa realisasyon. Yun din bang sinabi ko kahapon? Opo ate, halos sabay-sabay na sagot ng mga ito. Ang totoo niyan, nauubos ng mga maratangtang sa dagat kaya pakonti na ng pakonti ang nahuhuli ni Ate Diwata. Claire, saway niya na sumabad na kapatid. Nagulat siya na naroroon ito sa bahay nila. Nag-aaral ito sa Kapitolyo. First year na ito sa kursong accounting. Matalino ito, kaya nakakuha ng scholarship na ibinigay ng gobernador sa probinsya nila.
Nagbo-board ito kaya bihirang umuwi sa kanila. Sa kanila malamang magkakapatid, ito na lang ang swerte nag-aaral. Napilitan na rin siyang pahintuin ng mga malilit na kapatid niya dahil talagang wala siyang maibibigay na baon at pambili ng mga projects na mga ito. Pero hindi nagpaawat si Claire. Rumipeke ang bibig nito kasi hodang alam nito na naririnig ng mga magulang nila sinasabi nito. Nasa kwarto lang naman ng mga magulang nila dahil ilang taon na nakarate ang padre de pamilya nila kaya nga nakatali ang kanyang ina sa bahay dahil sa pag-aalaga rito. Totoo naman nauubos sa mga maratangtang sa dagat kaya nakaunti na nahuhuli nyo. Tapos binabarat pa kayo ng walang hiyang si mga padring sa pagbili sa mga huli nyo. Sabihin mo na lang kasi sa mga kapatid natin na totoo para hindi na sila umasa na makakabili ka ng pasalubong para sa kanila araw-araw. Bakit ba negative ka? Naiinis sa tanong niya dito. Minsan na nga lang itong uwi roon, palagi pa itong busangot. Paano ko magiging positive? Dumating akong walang kain at siguradong wala kang maibibigay na pera sa akin para pambayad sa school. Ngayon pa lang, alam ko lang sayang lang ang pagod ko sa pagbiyahe pa uwi rito. Magkano bang kailangan mong bayaran sa school? Huwag na lang, alam kong wala kang pera. Gagawan ko na paraan. Huwag na ate. Agaw nito sa sinasabi niya. Sinabi ko na kasi sa'yo, nahihinto na lang ako sa pag-aaral. Ayaw mo namang pumayag. Tapos, ganitong klaseng buhay lang palang kaya mo ibigay sa aming pamilya natin. Ang sabi ni Piolo, Lucky Meal lang daw ang kinain nila kaninang tanghalian. Kanina pa gutom ang mga yan. Kaunti lang kasi ang huli ko. Pinutol na naman ito ang pagpapaliwanag niya. Kung pumapayag ka na kasi na huminto na lang ako sa pag-aaral, sana may makakatulong na ako sa pagkatrabaho. Madadagdagan kahit paano pero pumapasok dito sa bahay natin. Matagal na itong ginigit iyon sa kanya pero ayaw niya pumayag. Sayang naman ang scholarship ni Gov sa'yo. Hindi ko rin naman kayang i-maintain ang scholarship na yun hanggang 4th year. Bakit naman? Valedictorian ka nung graduate ka na high school. Pang-encourage niya rito. Hindi na masagot ni Gov ang lahat ng gasusin ko sa school ate. Kagaya ngayon, may kailangan bayaran para sa project sa isang subject ko at wala tayong ibabayad. Paano kung makakatapos? 3 taon pa bago ako makatapos. Paano kaya ako makakaraos sa school? May awang Diyos. Hindi na niya tayo pinakikinggan. Nagsawa na siya sa kahihiling natin na makaawa naman tayo sa kahirapan. Sa dami kasi na mahirap sa mundo, naririndi na ang Diyos sa kakapakinig sa dasal ng mga tao. Hindi siya sa sinabi nito. Lumaki sila magkakapatid na matibay ang pananalig sa Diyos dahil iyon ay pinamulat sa kanila ng mga magulang nila. Tumigil nga kayo. Sabay nilang napalingon sa kwarto. Palipat-lipat ang tingin ng nanay nila sa kanila. Hapes na hapes ang mukha nito. Nay, mabilis siya lumapit dito tagmano. Umahaw ng guilt sa dibdib niya dahil nakalimutan niya naroroon lang din ito habang nakikipagtalo siya sa kapatid. Tumigil na kayong dalawa. Nakikiusap ako. Naririnig kayo ng tatay niyo sa loob ng kwarto. Sorry ho, Nay. Halos sabay ng wika ni Claire. Mag-usap na lang tayo mamaya. Akin na yung dala mo at makapagluto na muna. Ako na ho, Nay. Ako na anak. Magpahinga ka na muna habang iniluluto ko itong dala mo. Alam kong pagod ka sa pagsisid maghapon. Sagot nito. Hindi na niya ito kinontra pa. Ramdam na ramdam niya ang pagod sa buong katawan niya. Bukod sa physical na pagod, emotionally drained din siya dahil sa pagkakatapos lang na binaliktaran nila magkakapatid. Doon na muna ho ako sa labas, Nay. Magpapahangin lang ho ako. Paalam niya. Sige, Diwata. Ipinatatawag lang kita kay Piolo kapag nakaluto na ako. Lumabas siya ng bahay nila. Daig pa niya na ubusan ng oxygen habang nasa loob siya ng bahay dahil sa mabilis na pagsagap niya ng hangin paglabas niya. Tumuloy siya sa tabing dagat. Ate Diwata! Hindi sinagot ni Diwata ang pagtawag sa kanya ni Claire. Hindi rin siya lumingon. Itinuloy lang niya ang tahimik na pagtanaw sa malawak na dagat kahit na nararamdaman niya umupo ito sa tabi niya. Sorry sa nangyari ate kanina. Nabigla lang ako. Huminga siya ng malalim bago ito nilingon. Kalimutan mo na yun, Claire. Ikabiglaan lang naman tayo kanina. Huminga rin ito ng malalim. Gusto ko na talagang tumigil sa pag-aaral, Ate Diwata. Para may makatulong ka sa pagtataguyod sa pamilya natin. Maghahanap na lang ako ng trabaho kahit sa Kapitolyo. O kahit na sumama ako sa iyo sa panghuhuli ng... At anong gusto mo, Claire? Gusto mo bang habang buhay ng ganitong buhay natin mag-anak?
Dismayadong tanong niya. Pangarap niyang maiahang sila ni Claire sa miserableng kagalayan ng buhay nila kapag nakatapos ito. Kaya nanlulumo siya kapag naririnig niya nagsasalita ito ng ganoon. Matagal pa bago ako makatapos, ate. Hindi nga tayo sigurado kung magbubuno ko yung 4 na taong sa kolehiyo. Mag-i-election na sa 1 taon. Paano kung matalo si governor? Baka maputol na ng scholarship ko. Huwag ka kasing nega, Claire. Sino naman ang hindi magiging nega sa takbo ng buhay natin, ate? Ang tagal na natin poor. Kapag nakatapos ka sa pag-aaral, matatapos na rin ang kahirapan natin. Kaunting tiyaga na lang muna. Tumanaw ulit siya sa dagat. Ikaw na lang nakikita kong pag-asa natin para makaahon tayo, Claire. Huwag ka naman sanang sumuko agad. Kayo lang naman ang iniisip ko, ate. Kung madadagdagan na nagtatrabaho sa atin, madadagdagan na pagkain hihahain ni inay sa mesa. Kapag sinuwerte, baka mapatignan pa natin si tatay sa doktor sa Maynila. Baka may pag-asa pa na makalakad siya. Wala na pag-asa na makalakad pa siya. Sa loob-loob niya, nakapagtanong na siya tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Decompression syndrome daw ang tawag sa nangyari dito. Sumisid ito sa ilalim ng dagat. Biglaan na naging pag-aahon nito, kaya hindi na kayanan ng utak nito ang biglang pagbabago ng pressure. Naparalisa ang buong katawan nito bilang resulta. Nanlumo siya nung una niyang marinig iyon. Sinalyuhan niyo ang kapalaran niya bilang solong tagapagtaguyod ng pamilya nila bilang panganay. Ate, mag-aral ka, Claire. Yun pa rin ang gusto kong gawin mo. Kung gusto mo talaga makatulong sa pamilya natin, sikapin mo makatapos ng pag-aaral. Kapag nakapagtrabaho ka, tulungan mo naman makapag-aral ang iba nating kapatid. Ikaw, ate, ayaw mo na bang magpatuloy sa pag-aaral mo? Nalipasan ako ng panahon, Claire. Nakakahiya na bumalik sa eskwelahan. 25 anyos na siya. Nakagraduate naman siya ng high school kahit paano. Huwag mo na nga sabihin yan. Bata ka pa. Meron nga akong kaklase. 30 mahigit ng edad niya. Tapos, 3 ng anak niya pero balik school pa rin siya. Gusto rin niya magkaroon ng college diploma para may pagmalaki naman daw siya ng mga anak niya balang araw. Huwag mo na ako intindihin, Claire. Kaya kong dalhin ang sarili ko. Sagot niya. Maghahanap na lang ako ng mayamang mapapangasawa. May boyfriend ka na ba? Natawa siya na sakyan nito ang biro niya. Gusto ko makapangasawa ng mayaman. Kaso, nakatanggal ako dito sa barangay natin. Paano naman matutupad ang pangarap kong yun? Malay mo naman. Biglang may dumating na maligaw na ombre dito sa lugar natin na mala Prince Charming ang dating. Baka bigla kang tumambling dyan. Paano naman mangyayari yun? Sino naman ang dadayang turista rito? Wala naman tourist spot dito sa atin. Sagot niya, mahirap ang lugar nila, kaya pulos bahay na mahihirap ang makikita sa paligid. Ikaw ito nagpapayo sa akin na huwag maging nega tapos ikaw itong nagsasalita ng ganyan. Mali mo naman, hindi natin masasabing kapalaran natin. Napangiti nilang siya dahil obvious na magaan ang mood nito kumpara kanina. Kaya dapat lagi kang maganda at diwata para ready ka anytime na maligaw dito sa Prince Charming mo. Sabi nito, as if naman talaga may maliligaw dito sa atin na, ano yun, para may lulubog na barko at mapapadpad dito sa atin ang Prince Charming na yun? Natatawang sabi niya habang ini-imagine ang senaryong naisip. Ang morbid mo talaga. Bakit hindi mo lang gawin romantic ang setting? Kunwari, may taong hinahanap dito sa lugar natin si Prince Charming tapos nakita ka niya. Love at first sight siya sa'yo at na-in-love ka rin sagad sa kanya. And you live happily ever after. Hari nawa magkatotoo nga yung sinasabi mo para naman mabago ang takbo ng buhay natin. Nakakasawa ng kalagay natin sa buhay. Minsan, ayoko na nga lumusong sa dagat kaso wala naman ako ibang pwedeng pagkakitaan. Hayaan mo, ate. Makakatulong din ako sa'yo balang araw. Magtapos ka ng pag-aaral, Claire. Yun lang ang paraan para makaahon tayo sa kahirapan. Nilingon ulit niya ito. Ipangako mo, sis. Ipangangako ko, ate, sa'yo. Pagkatapos niyon, ay pareho sila natahimik. Naiiyak siya sa pag-i-emote nilang magkapatid. Pero mariin niyang ipinikit ang mga mata na huwag pumatak ang nakaambang luha niya. Ayaw niya masyadong maging madrama dahil baka lalong mawala ng pag-asa si Claire. Ito na lang ang pag-asa nilang mag-anak. Kaya hanggang maaari, ay gusto niya maging malakas ang loob nito. Ang hirap talaga ng buhay, mga ka-felisidad. Paano kaya makakaahon sa hirap ang pamilya ni Diwata? Kaya naman, abangan!